Pagbaba ng isang bote, kinuha ko ang aking maliit na asawa. Hindi naniwala si nanay, kaya inilapit niya ako sa kanya para lumayo ako sa anak ng kaibigan niya. Sino ang mag-akala na ang batang babae ay lalapit sa akin at hahalik sa aking pisngi? Nakita ng dalawang ina ang kakaibang kilos ng kanilang anak. Mabilis kong pinakasalan ang dalawa para sa isang kasunduan ng pagkabata. Noong bata pa ako, sinabi ng aking kaibigan para lokohin ako sa pera na siya ang aking magiging asawa. Ang pera ko ay pera niya, pagkatapos ay inubos niya ang aking gintong pantalon hanggang sa lumipat ang aking kaibigan kasama ang kanyang pamilya noong high school. Ang kasunduan ng pagkabata ay naging walang kabuluhan. Ngayong araw, pagdating ko sa paaralan, lumapit si Tong Zuliuyu at sinabi sa akin. Narinig ko na may darating na bagong estudyante sa ating klase at siya ay mula sa ibang bansa. Simple kong sinabi. Hindi pa ako nakakita ng dayuhan, bakit ako magugulat? Pagkatapos ay sumandal ako sa mesa at natulog. Mabilis na dumating ang campus. Pagkapasok ko sa silid-aralan, si Liuyu ay muling nagkakalat ng chismis. Sa wakas ay dumating ka. Sinabi ko sa iyo, naalala mo ba ang sinabi ko sa iyo kaninang umaga tungkol sa bagong estudyante? Nasa ating paaralan na siya. Nasa opisina na siya ng punong guro. Ang kinatawan ng klase sa kabilang klase ay pupunta para magbigay ng marka. Nakita niya ang bagong estudyante at nagustuhan niya siya. Kinuha niya ang kanyang telepono at kumuha ng larawan sa opisina ng punong guro. Hindi lang siya nahuli ng punong guro. Nakuha din ang kanyang telepono. Nasa kulungan pa rin siya. Idinidiin ko ang aking dila. Mabilis na kunin ang telepono mula sa opisina ng punong guro. Gaano siya kaganda? Si Liu ay mas lalong nasasabi. Sobrang ganda na hindi makatotohanan. Hiniram ko ang telepono ng klase kanina. Gusto mo bang makita? Hihiramin ko ito para sa'yo. Umiling ako, hayaan mo na. Siya pa rin ang bagong estudyante sa ating klase. Makikita ko siya ng maaga. Ang unang aralin ay panitikan. Gayunpaman, ang mga guro sa paaralan ay nagmamarka ng mga pagsusulit at ang guro ng klase, si Laukin, ay lumalahok din kaya ang aralin ay nagiging pag-aaral. Bilang kinatawan ng klase, ako ay pinapunta sa opisina ng punong guro upang tumulong sa mga guro sa pagtatala ng mga marka. Ang mga estudyante ay nagbilin sa akin. Siguraduhin tingnan ng mabuti ang hitsura ng bagong estudyante. Pagbalik ko, kailangan kong makakita ng isang sanaysay na 1,000 salita tungkol sa kanyang hitsura. Lakasan mo, kinatawa ng klase. Kinatawa ng klase, bilisan mo. Tignan mo rin kung ilang puntos ang nakuha ko. Tumango ako. Dinala ko ang pen at notebook sa opisina ng punong guro. May halo-halong mga guro at estudyante sa opisina ng punong guro, nagmamarka at nag-aayos ng mga pagsusulit. Tumingin ako sa paligid. Lahat sila ay pamilyar na mga kinatawan ng klase. Walang estranghero. Lalong hindi ako nakakita ng sinumang babae na napakaganda. Siguro nangangahulugan ito na wala akong swerte sa bagong estudyante, kaya nakalimutan ko siya. Pagkatapos ay sumali ako sa hukbo ng pag-aayos ng pagsusulit. Ang mga guro ang gumagawa ng pagmamarka, at ang mga kinatawan ng klase ay pangunahing responsable sa pag-aayos ng mga pagsusulit ng kanilang klase mula sa tumpok ng mga natapos na pagsusulit. Nakakita ako ng ilang pamilyar na pangalan at tahimik kong kinuha ang papel at isinulat ang kanilang mga puntos. Ngunit hindi ako pinalad. Naghalungkat ako sa buong aralin, ngunit hindi ko nakita ang sarili kong pagsusulit. Sa halip, nakakita ako ng dose-dosenang mga pagsusulit mula sa ating klase. Walang pag-aalinlangan, ang mga marka ay mababa. Hindi katakataka na si Laukin ay ganito kainis. Sa puntong ito, narinig ko muli ang dalawang guro na nag-uusap, ang bata mula sa ibang bansa. Narinig ko na magaling siya sa wika. Tiningnan ko ang kanyang mga dating record. Maganda rin ang iba niyang mga paksa. Paano naging henyo na nakuha ni Laukin? Narinig ko na tinutukoy nila ang bagong estudyante at nagulat ako. Gaano kagaling ang transfer student na ito? Narinig ko lang na napakaganda niya. Hindi ko akalain na siya pala ay isang napakahusay na mag-aaral. Narinig din ng ilang estudyante sa paligid. Nagbulungan sila. Nakakabigla talaga. Mayroon palang ganitong alamat na estudyante na lumipat sa ating paaralan. Nahuhulaan ko na simula ngayon, ang Class 3 ay magkakaroon ng maraming lalaki araw-araw. Nakapila para tumingin sa bintana. Isa sa mga class representative ay kakilala ko. Tinapik niya ang braso ko. Binigyan kanya ng isang paraan para kumita ng pera. Isara ninyo ang mga bintana at pinto. Hilaan din ang mga kortina. Ang sinumang gustong makakita ng transfer student ay kailangang magbayad. 5 piso bawat minuto. Tinitiyak kong yayaman ka. Ang isa pang lalaki ay nakangiti habang hinahawakan ang kanyang ulo. Ang mukha niya ay hindi lang 5 piso. 10 piso para makita ko ng 1 minuto. 1,000 piso para mahawakan ko siya, papayag ako. Namangha ako. Gaano kaya siya kaganda? Ang lalaki ay tumango ng may pagkamangha. Talagang mula sa buhok hanggang sa paa, sa bawat detalye. Nais ko pang sabihin ang isang bagay nang biglang kinuha ng guro ang aking kamay.
Para hindi kami maabala sa susunod na klase, pumalakpak siya at sinabing pwede na kaming umalis. Kaya kinuha ko ang aking notebook at nagmadali akong bumalik sa klase para ibalita ang resulta ng exam sa mga kaklase ko. Pagdating ko sa hagdanan ng ikatlong palapag, nakita ko ang pasilyo na puno ng tao. At halos lahat ay mga lalaki. Hula ko, baka dumating na ang transfer student sa klase. Sumilip ako sa paligid. Wala akong nakitang kakaibang dayuhan. Nakaramdam ako ng pagkabagot. Pagkatapos ay pumasok ako sa klase sa ilalim ng inggit na tingin ng mga estudyante. Napakagulo sa loob ng klase. Nang makita akong pumasok, nagtanong ang ilang aktibong estudyante. Kumusta ang transfer student? Dahil puno ng tao sa labas ng silid-aralan. Hindi ko masasabi ang totoo, kaya umubo ako at ibinigay ang notebook na hawak ko. Para sila na ang magdaan-daan at tingnan. Ang upuan ko ay nasa ikalawang row mula sa likod, malapit sa bintana. Nang pumasok ako, nalaman kong wala na ang aking katabi, si Liu. Sa halip, isang babae ang nakaupo doon, nakasuot ng asul na uniform at isang sombrero. Nakayuko siya ngayon dahil tinatakpan ng buhok ang kanyang mukha. Nakikita ko lang ang kanyang magandang panga. At ang kanyang maputi at makinis na balat. Hawak ng babae ang isang papel at seryoso itong binabasa. Mukhang nandito siya para sa parent-teacher conference. Akala ko ay pinatawag ang magulang ni Liu. Kaya huminto ako sandali at nag-alinlangan. Sumilip ako sa paligid para magtanong ng impormasyon. Nakita ko na ang lahat ng tao sa loob at labas ng klase ay nakatingin sa akin. Ang kanilang mga tingin ay puno ng inggit. Mas lalo akong nalito. Pagkatapos ay nakita ko si Liu na nakaupo sa huling row. Nakatingin siya sa akin nang may halong excitement at pagkalito. Pilit niyang binibigkas ang mga salita sa kanyang bibig. Ngunit ang kanyang ekspresyon ay masyadong kakaiba. Wala akong naintindihan kahit isang salita. Biglang tumingin ang babaeng nakaupo sa upuan ng katabi ko. Ang kanyang mga mata ay malamig habang tinatanong niya ako, papasok ka ba? Nang makita ko ang itsura ng babaeng ito, naintindihan ko bigla ang sinasabi ni Liu. Transfer student. Ngunit hindi ba dapat transfer student ay isang kakaibang dayuhan? Nasa orihinal na posisyon. Pagkatapos ay mabilis siyang umupo, iniwan akong nakatayo na nakanganga. Sa kakaibang atmosphere na ito, tila naintindihan ng transfer student ang nangyayari. Dahan-dahan siyang umupo ng tuwid at inusog ang kanyang upuan pasulong. Nagbigay siya ng espasyo para makapasok ako. Pagkatapos ay tumingala siya sa akin at sinabi, tama. Ang katabi ko ay ang class representative sa Filipino. Parang binigyan niya ng diin ang salitang si katabi ko. Tulong. Nang marinig niya ang sinabi niyang aking tanso, bigla kong naintindihan. Si Teacher Kin ay nag-assign sa bagong lipat na estudyante bilang kinatawan ng klase sa asignaturang Filipino para maging aking katabi. Siguro ang transfer student na ito ay matagal nang nasa ibang bansa at ngayon lang bumalik. Kaya hindi pa siya sanay sa Mandarin. Kaya't mabagal siyang magsalita. Sumagot ako ng isalamat at pumasok sa bakanting upuan sa tabi niya. Sakto namang magsisimula na ang klase nang may mga kaklase sa labas ng bintana na humihingi ng permiso, kaya nagsyalis sila ng malungkot. Ang mga kaklase sa loob ay tumahimik din, naghahanda ng kani-kanilang mga gamit. Biglang nagkaroon ng kakaibang katahimikan. Ngunit marami pa rin ang nakatingin dito. Sa puntong ito, biglang bumanggit ng isang numero ang bagong lipat na estudyante. Narinig ko ito at otomatiko kong naramdaman na para sa akin yon. Sumunod ang tingin ko sa kanyang paningin, napunta sa isang test paper sa mesa. English Monthly Exam, 64 puntos. 64 puntos. Bigla akong umupo ng tuwid at hinila ko ang papel. Nakita ko ang mga puntos na hindi ko na matiis. Nagprotesta ako ng bahagya, pagkatapos ay tiningnan ko ang pangalan sa tabi ng marka. Ito ay ang aking papel. Bago pa man ako malungkot, bigla kong naalala na sinabi ni Liu na ang nakuha niya ay wala pang kalahati ng akin. Kung gayon, hindi man lang siya umabot ng 32 puntos. Tila tumingin sa akin ang bagong lipat na estudyante, ngunit hindi ko napansin. Sa pagkakita sa mga puntos, mabilis akong nakapasok sa mood ng pag-aaral. Ito ay English class. Nakikinig ako ng mabuti. Ang English teacher ay nagtuturo tungkol sa reading comprehension. Ito ay isang kwento tungkol sa isang international student. Habang nagsasalita, bigla siyang huminto at nagsalita patungo sa direksyon ko. Nabalitaan kong may bago tayong transfer student. Pwede bang ipatranslate sa kanya ang artikulong ito? Sa wakas, ang mga kaklase ay maluwag na makatingin sa aming direksyon. Tumingin din ako at nakita ang mesa ng bagong lipat na estudyante, tanging isang malinis na English book lamang ang nakabukas. Sinilip ko ulit at nakita kong ang pahina na yon ay ang nauuna. Tinulak ko ang aking papel sa gitna ng dalawang mesa. Tumingin ang bagong lipat na estudyante sa aking direksyon, ang kanyang ekspresyon ay hindi na kasing walang pakialam tulad ng bago magsimula ang klase. Ang kanyang mukha ay nakakita ng mahinang sikat ng araw sa labas ng bintana. Parang isang piraso ng pinong obra maestra.
Sa sandaling nagtama ang aming mga mata, muli akong tinamaan ng kagandahan. Doon ko lang napansin, ang bagong lipat na estudyante ay tinanggal ang kanyang sombrero, na parang pilit niyang suot. Walang nagbago kahit ang hibla ng kanyang buhok. Inilipat ng bagong lipat na estudyante ang papel sa pagitan ng dalawang mesa, tumayo at bahagyang yumuko, isinalin mula simula hanggang dulo ang reading comprehension. Nagawa niya ito ng napakadali. Nang marinig ang salin, ang English teacher ay nanguna sa pagpalakpak, halatang nasiyahan sa bagong kaklase. Malakas din ang palakpakan ng mga kaklase, halatang nasiyahan sa hitsura ng bagong kaklase. Mabilis na lumipas ang 1 oras. Hanggang sa matapos ang klase, ang aking papel ay nasa gitna pa rin ng dalawang mesa. Ang bagong lipat na estudyante ay nakasandal sa kanyang upuan. Hindi ko alam kung binasa niya ang papel. Ngunit naramdaman kong napansin ko na ilang beses na siyang tumingin sa akin. Pero paano, sa tingin ko ay napalitan ako ng papuri. Nagsimula akong mag-isip ng kung ano-ano at nagiging narcissist. Kaya pagkatapos ng klase, iniwan ko ang aking pluma at tumakbo palabas. Nang dumaan ako sa likuran, hindi ko nakita si Liu Yu. Ngunit pagkalabas ko, nakita ko si Liu Yu na naghihintay sa akin sa pintuan. Hinila niya ako papunta sa isang sulok. Bago pa man niya ako masimulang bombardahin ng mga tanong. Pinutol ko siya. Nakita ko na ang transfer student na ito. Talagang natulala si Liu Yu. Pagkatapos ay ikinuwento ko kay Liu Yu ang pagtatagpo namin kaninang umaga at ang pagkakabangga ko sa kanya. Nakikinig si Liu Yu na puno ng pagkamangha. Anong kapalaran? Ang swerte mo talaga. Jen Yichen, anong swerte sa pag-ibig ang meron ka? Ang maging kaklase ang isang magandang babae ay okay na, pero nakuha mo pa ang ganitong swerte. Hindi ko inisip na mangyayari ito. Maganda siya, pero hassle. Bahala na. Hindi mo maintindihan. Ang ibig kong sabihin, lagi kong nararamdaman na tinitingnan ako ng transferee tuwing klase. At nung nagkabanggaan tayo kaninang umaga, parang tumawa siya. Para bang naiisip ko lang lahat. Ngumiti si Liu Yu at tinapik ang balikat ko. Paano ko hindi maintindihan? Sobrang biglang dumating ng kaligayahan, hindi ko alam kung paano haharapin ang napakagandang babaeng ito sa hinaharap. Naiinis ako. Tumahimik ka na nga. Nag-usap kami hanggang sa malapit nang magsimula ang klase bago kami bumalik. Pagpasok ko sa classroom, napansin kong nasa kanan ko na ang upuan ko. Mas tamang sabihin, napapaligiran ng mga tao ang transferee. Nakita ko ang cellphone na kulay itim sa paningin ko. Nakalagay sa screen ang youth code. May ilang lalaking mula sa ibang klase na nakatayo sa tabi niya, hawak din ang kanilang mga cellphone. Mukhang nag-scan sila ng WeChat. May mga lalaking nasa labas na hindi makascan. Ang transferee, sa kabutihang palad, ay inangat ang cellphone niya. Agad na nanigas ang ekspresyon ni Liu Yu. Lumapit siya at bumulong sa akin. Alam ko na bukas ang kultura sa ibang bansa, pero mukhang cold naman ang transferee base sa itsura niya. Hindi ko inaasahan na ganito siya ka-proactive. Hindi ako nagsalita, tumango lang ako. Pagkatapos ng ilang sandali, tinapik ni Liu Yu ang balikat ko. Tama ka, maganda siya. Talagang hassle. Tulad ng inaasahan, hindi maaaring paghaluin ang itsura at pagiging tapat. Mabilis na nagring ang bell para sa klase. Umalis na ang mga lalaki na nasasabi. Tahimik akong bumalik sa upuan ko. Inabot ng transferee ang cellphone niya. Sinabay ko ang pag-abot ko para kunin ang English paper. Sa isang iglap, ang mga kamay namin ay magkasabay na nasa mesa. Sa ilalim ng araw, ang maliit na pulang marka sa pulso ng aming mga kamay ay malinaw na nakikita. Nang makita ko ang maliit na pulang marka, agad akong natigilan. Tila hindi napansin ng transferee ang pagiging magkatugma na ito, natural na nagtanong, anong klase ngayon? Bigla akong napatingin sa mukha ng transferee. Pinagmasdan ko siya ng maigi. Matapos pagmasdan ng ilang sandali, hindi na nakayanan ng transferee at tumingin siya sa akin. Nataranta akong sumagot, paano ka na sa math? Naging mas natural ang tono ng transferee. Natigilan ako at tumango. Okay naman. Tinitigan ako ng transferee. Kaya ano ang plano mong kunin, arts o science? Hindi ko alam. Bigla akong napastutter. Hindi ko alam kung paano sasagot at ayokong sumagot. Gusto ko lang malaman ng isang bagay. Nang makita ko ang maliit na pulang marka sa pulso namin pareho, napagtanto ko na ang transferee na ito ay kamukha ng nakakatakot na kapitbahay namin noong bata pa ako. Mayroon din siyang maliit na pulang marka sa pulso. Dahil dito, tinawag pa kaming Twin Wonders noong bata pa tayo. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Kahit na ang katotohanan ay nasa harapan ko na, ayaw ko pa rin itong paniwalaan. Bahagyang tinaas ng transferee ang kanyang labi. Bago pa man siya makasagot, itinulak ang pinto ng classroom at pumasok si Teacher Lao na may hawak na isang malaking roll ng papel. Mga class representative para sa Chinese, pakipamigay ang mga papel. Kaya hindi ko narinig ang sagot. Parang nananaginip, tumayo ako. Nalilito, naglakad ako papunta sa harap at nagsimulang mamigay ng mga papel. Gaya ng dati, mahilig si Teacher Lao na maminta sa harap ng klase para pukawin ang fighting spirit ng lahat.
Ganito rin ngayon. Sino man ang mabanggit ang pangalan, siya ang kukuha ng papel. Sa pagtatapos, 2 papel na lang ang natira. Jian Yichen. Maraming mahihinang usapan sa ilalim ng entablado. Si Jian Yichen ang pinakamataas sa buong klase, baka siya rin ang pinakamataas sa buong paaralan. Pagkatapos ng lahat, napakahirap talaga ng mga tanong ngayon. Ang class representative ay napakahusay, at mas mataas pa ang nakuha niyang puntos kaysa sa dati. Sa totoo lang, hindi ako ang pinakamataas dahil sa ilalim ng aking papel ay may isang papel na may mataas na puntos na 137. Hindi ito pangalan ng aming klase. Akala ko nagkamali ng pagkakabit ng papel, pero nang tingnan ko, nakita ko ang impormasyon sa papel. Mayroon lamang isang pangalan at walang enrollment number na nakalagay. Malamang ito ay teacher's copy. Kung hindi, siguradong hindi ito makakakuha ng puntos kung walang impormasyon. Ibinalik ko ang papel, ngunit sinabi ni Oldkin na nakatayo sa tabi na ipagpatuloy ko ang pagbasa. Kaya naman, nagulat ako at nagsimulang magbasa. Suking Row, 137. Ang ilalim ng entablado ay parang sumabog. Sino siya? Hindi siya taga-klase natin, di ba? Sino ang nakakakilala sa kanya? Walang nakakakilala. Bigla, may naalala ang isang tao at natuwa, hinila ang mga tao sa paligid at nagsimulang bumulong. Matapos basahin ang lahat ng mga papel, handa na akong bumalik sa aking upuan, ngunit nakita ko ang aking bagong kaklase na katabi ko ay dahan-dahang nag-angat ng kanyang likod. Pagkatapos ay tumayo siya at lumapit sa akin. Ang pamilyar na mukha na ito ay nagpatulala sa akin. Kinuha ni Suking Row ang papel mula sa aking nanlalatang kamay. Nang makita ang aking ekspresyon, bahagya siyang ngumiti. Nagpakita ng bahagyang ngiti. Si Oldkin ay malinaw na nasiyahan. Susunod, hayaan nating magpakilala ang ating bagong kaklase. Ngumiti ng magalang si Suking Row sa mga kaklase sa ilalim ng entablado. Magandang araw sa lahat, ako si Suking Row. Nagtapos ako ng high school sa Wilmington College sa Britain. Umaasa ako sa inyong patnubay sa hinaharap. Nang marinig ang pangalang ito, parang may naalala ako. Dagdag pa ni Suking Row na may kahulugan, ako ay isang Chinese national. Nabalitaan ko ito at naubusan ako ng salita. Si Oldkin, na puno ng sigla, ay nanguna sa pagpalakpak. Nalaman mo bang mas maganda ang ating bansa nang umuwi ka na? Bahagyang yumuko si Suking Row at magalang na sumagot, "Siyempre, mas maganda ang ating bansa." Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko. Dahan-dahan akong bumalik sa aking upuan. Nang umupo ako, nakita ko si Suking Row na bumalik sa entablado upang kunin ang aking papel na naiwan ko doon. Ang childhood friend na ito ay iba sa aking alaala. Talagang marami siyang natutunan. Nang kami tatlo ay nasa entablado, parang siya ang matanda at ang mga masasamang bagay na nagawa ko sa kanya. Medyo natuwa ako at inabot ko ang papel kay Suking Row pero hindi ito binitawan. Mahinahon niyang sinabi ang 2 salita, "Bobo." Sa pandinig ko, agad akong namula. Ngunit dahan-dahang binitawan ako ni Suking Row, hinawakan ang hawak kong papel, at tahimik akong hinayaang mag-isip na parang narinig ko ang aking sarili. Medyo tulala ako, dahan-dahan kong kinuha ang papel at inilagay sa aking mesa, at mabilis akong tumingin sa kanya. Narinig ko ba talaga ang sarili ko, o tinawag niya talaga akong bobo? Pagkatapos ng klase, tumakbo ulit ako. Hinila ko si Liu sa sulok ng banyo. Pagbukas ko ng bibig, sinabi kong kilala ko siya. "Brother," sinabi na ni Xiang Jike. Si Liu ay mukhang nasasabik. Agad niya akong pinutol. "Hayaan mo muna akong magsalita." Narinig ko lang ang isang bagay. Si Liu ay parang nasasabik at natutuwa. Hindi ba marami ng mga lalaki mula sa ibang klase ang nagdagdag ng wechat ng bagong kaklase? Sa tingin ko noon ay medyo kakaiba na ako. Bakit walang lalaki sa klase natin ang nagdagdag kay Mingming? Yung iba sa klase natin ay aktibo rin at pagkatapos nilang umalis. Narinig ko lang mula sa mga tao sa klase na ang year code na binigay ng bagong estudyante ay hindi na sa kanya. Hulaan mo kung kanino. Nag-stretch ako ng kamay ko. Hindi naman siguro sa iyo, di ba? Mahinang kumatok sa akin si Liu Mei, medyo naiinis. Sino pa ba ang sa tingin mo? Sino pa ba ang makikilala agad ng bagong dating? Umiling ako, ibig sabihin hindi ko mahulaan. Masayang sabi ni Liu kay Laukin. Binuksan ko ang bibig ko at hindi makapagsalita. Hindi ko maisip kung ano ang reaksyon ni Laukin kapag biglang na-accept ang napakaraming friends request, ano kaya ang mangyayari. Napabuntong hininga si Liu, napakawalang puso. Kung ako yung mga lalaki na duwag, mabubwisit na talaga ako kay Suking Row. Sobrang sama niya. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ay, maganda ang bagong estudyante at hindi siya basta-basta naglalalandi. Jian Yichen, ikaw ang katabi niya. Siguradong nasagip mo ang Milky Way sa nakaraang buhay mo. Ngunit nang marinig ko ito, nagbago ang ekspresyon ko, wala akong kahit anong saya. Hindi napansin ni Liu. Nasa magandang pantasya pa rin siya tungkol kay Suking Row at nagtanong, "Tama. Ano pa ang gusto mong sabihin?" Kalmado kong sabi, "Kilala ko si Suking Row."
Tumango si Liu Yu na tumatawa, hindi siya naniniwala. Ngayon kilala ko na rin siya. Si Su Qingru. Ang ganda pa ng pangalan niya. Nagdagdag pa ako, nakatira si Su Qingru sa tabi ng bahay namin. Biglang humarap si Liu Yu, puno ng kawalan ng paniniwala. Nagbibiro ka ba? Siyempre naman. Si Su Qingru ang childhood friend ko. Kilala na namin ang isa't isa mula sa sinapupunan pa lang. Pero lumipat siya noong ika-4 na baitang ng elementarya at parang bumalik na siya ngayon. Nalito na si Liu Yu sa mga sunod-sunod na sinabi ko. Sinasabi mo ba ang totoo? Napabuntong hininga ako. Kung niloloko kita, anak ako. Masayang yakap ni Liu Yu ang braso niya. Natawa siya sa sakit at nag-unat ng masakit na bahagi. Hinawakan ni Liu Yu ang balikat ko at nyugyog ako sa sobrang tuwa. Malapit na ang unang makakakuha ng bulaklak. May ganito kang resource, huwag sayangin. Sa isang linggo, gusto kong makita kang bilang boyfriend ng childhood sweetheart mo. Kumunot ang aking labi. Bigla kong naalala ang sigaw na stupido kanina sa klase. Galit na kinagat ko ang aking mga ngipin. Hindi kami magkakilala at nagkaroon pa kami ng away. Kung may relasyon kami, iyon ay relasyon ng kaaway. Tinitingnan ni Liu Yu ang aking galit na pagkagat ng ngipin. Nataasan ng kilay ang kanyang mausisang puso. Mayroon ba kayong lihim na nakaraan? Sabihin mo na agad. Kaya kinuha ko mula sa sulok ng aking alaala ang ilang mga pangyayari ng karumal-dumal na pang-api. Pagkatapos kong magsalita, inisip ko na si Liu Yu. Kahit hindi siya nasa panig ko, makikisimpatya siya sa aking karanasan. Ngunit nakita ko lang si Liu Yu na puno ng paghanga at pagkainggit. Nakita ko si Liu Yu na puno ng paghanga at pagkainggit. Kilala ko si Liu Yu sa loob ng 3 taon at alam na alam ko ang ekspresyong ito. Tanong ko na walang sigla, ano na namang plot ng love novel ang pumapasok sa isip mo? Huwag mo akong tanungin tungkol sa malamig at matalinong. Parang ate na napakasama, ganun? Mukhang namumula si Liu Yu. Jiang Yichen, alam mo ba na ang isang paraan ng pagpapahayag ng pagmamahal ng ilang babae ay ang pang-api? Wala akong masabi. Ang isla na pinahirapan ko ng kalahating buhay, hindi mo naintindihan. Hindi mo naranasan ang madilim na mga taon na yon. Si Su Qingru ang naging bangungot ng kabataan ko. Mahinang sabi ni Liu Yu. Ang mga bangungot noong bata pa tayo ay maaaring maging pangarap mo paglaki mo. Nanggigigil ako sa galit. Hayaan mo na. Mas kaunti na lang ang basahin mong walang kwentang libro. Pagkatapos, nag-usap kami hanggang sa pintuan ng silid-aralan. Sa water dispenser sa likod ng pinto, nakasalubong namin si Su Qingru. Nakatingin siya sa akin na parang nananalamin at bahagyang nakaangat ang kanyang mga labi. Kumuha siya ng disposable cup at water card mula sa hindi alam kung saan. Nakatayo siya ng walang sigla habang umiinom ng tubig. Siniko ako ni Liu Yu. Nagkunwari akong hindi ko siya nakita. Tahimik akong dumaan sa kanya at bumalik sa aking upuan. Inilipat si Liu Yu sa pinakahuling hilera. Pagkaupo niya, tahimik niyang inoobserbahan ang galaw sa likod ng pinto. Hindi na puno ni Su Qingru ang isang tasa ng tubig. Ibinigay niya ang water card sa lalaking katabi niya at mahinahong sinabi, "Salamat." Ang lalaking nakarinig ng pasasalamat. Namumula ang kanyang mga pisngi. Naglakas loob siyang lumapit at magpakilala, "Kumusta? Ako si Shen Jai. Ikinagagalak kitang makilala." Natigilan si Liu Yu. Nang marinig ang pagpapakilala, tiningnan niya ang mukha ng lalaki. Natuklasan niyang ito nga si Shen Jai, kaya bigla siyang nagngit-ngit. Si Shen Jai na naman. Nagkaroon na sila ng away ni Shen Jai mula pa noong junior high school. Noon, hinahabol niya ang diyosa ng kanyang pananabik at mayroon na siyang kaunting pag-asa. Ang diyosa ay bibigyan siya ng gatas na tsaa ilang araw. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, nakipag-usap na pala si Shen Jai sa diyosa. Habang iniisip pa ni Liu Yu kung kailan magpapahayag ng damdamin, sila ay nanonood na ng mga romantikong pelikula. Ngayon, gusto na namang akitin ni Shen Jai ang best friend ni Jiang Yichen. Kung kaya pang tiisin, hindi na kaya. Tiningnan ni Liu Yu ako na nakaupo sa aking upuan at nagbabasa, at biglang nagningning ang kanyang mga mata. Naisipan niya, mabilis niyang kinuha ang aking tasa, at sa ilalim ng aking nagtatakang tingin, tinanong niya. "Jiang Yichen, uminom ka ba? Kukuha ako para sa'yo." Noong magkatabi pa tayo. Madalas kaming nagtutulungan sa pagkuha ng tubig para sa isa't isa. Akala ko ay wala lang siyang magawa, si Liu Yu ay masigasig na kumuha ng tubig. At espesyal pa na kinuha niya para sa aking tasa. Teka, bigla akong nagkaroon ng masamang kutob. Habang iniisip ko ito, bigla kong nakita si Su Qingru na nakatingin sa akin. Nagtagpo ang aming mga tingin sa isang sandali. Agad kong inalis ang tingin ko, tiningnan ang orasan sa dingding, at pagkatapos ay tahimik na lumigon muli. Para bang tinitingnan ko lang ang oras. Sa kabilang banda, si Liu Yu ay nakarating na sa labanan. Tiningnan lang ni Shen Jai nang siya ay lumapit. Ngunit hindi tumigil ang kanyang bibig. Noong junior high school, naglakbay ako sa Mingwei. Biglang sumingit si Liu Yu. "Su, tinatanong ka ng kaklase mo kung pwede kang kumuha ng isang tasa ng tubig para sa kanya." Nang marinig ito ni Su Qingru, tila nahinto siya.
Ang mga salitang hindi pa natatapos ni Shenjai ay naputol din pinanatili ni Liu Yu ang kilos ng paghawak sa tasa ng tubig na parabang totoong nangyari. Dahan-dahang kinuha ni Su Qingru ang tasa ng tubig. Ngunit wala siyang water card at wala ring intensyon si Liu Yu na ibigay ito sa kanya. Itinuro lang niya ang tasa ng tubig kay Su Qingru at sinabing, kung gayon, pakiusap ibalik mo na. Pagkatapos, tumakbo palayo si Liu Yu na parang tumatalon. Hindi man lang siya nilingon ni Shenjai. Parehong nagalit at naguluhan si Shenjai. Ang kilos ni Liu Yu ay masyadong kahina-hinala. Malinaw na para sa kanya ito, ngunit naguguluhan pa rin siya. Bakit tinutukoy ni Liu Yu si Jiang Yichen para sa kanya? Hindi ba kasama ni Su Qingru si Shenjai na katabi lang niya? Mukhang magkakilala na sila agad. Si Jiang Yichen ay isang nerd. Paano magkakagusto si Su Qingru na galing sa abroad sa isang tulad niya? Naisip niya ito. Medyo gumaan ang pakiramdam ni Shenjai. Nang makita niyang nakatingin sa kanya si Liu Yu, kusang inabot niya muli ang water bottle. Maalaga niyang inabot at sinabi, gamitin mo na ang akin. Hindi naman ako pwedeng magbantay sa kanila habang buhay. Kaya't napilitan akong yumuko at magbasa na lang, ngunit sa totoo lang, hindi ako mapakali, at pakiramdam ko ay may gagawin na naman si Liu Yu na hindi mapagkakatiwalaan. May nakita akong anino na papalapit sa gilid ng aking paningin. Isang kamay ang naglagay ng basong puno ng maligamam na tubig sa harap ko. Agad akong tumingin, tila nagtataka. Bakit mo ginamit ang aking baso ng matagal? Anong masamang bagay ang ginawa mo? Napatigil sa paghawak ng baso si Su Qingru. Pagkatapos, umiti siya ng bahagya at sinabing, inaaway mo ba ako dahil hindi ako agad nakauwi? Hindi ko inaasahan na si Su Qingru pala ang nagdala ng aking baso. Agad akong nagulat. Nawala bigla ang aking pagiging mainit ang ulo. Nauutal kong sinabi, bakit ikaw ang nagtimpla ng tubig ko? Nasaan si Liu Yu? Mahinahong sinabi ni Su Qingru, yung kaklase bang gumamit ng baso ni Liu Yu. Habang nagsasalita, umupo siya. Napatingin ako sa kabilang banda at nakita kong nakangisi sa akin si Liu Yu. Galit ko siyang tinitigan. Nakita ni Su Qingru ang aking nakasimangot na mukha at biglang itinaas ang kanyang kamay, ngunit huminto siya sa kalagitnaan. Nang lumingon ako, nakita ko ang kakaiba niyang kilos. Alanganin akong umatras palapit sa pader. Ano ang gagawin mo? Binawi ni Su Qingru ang kanyang kamay at mabagal na sinabi, wala naman. Sa ganitong taas, tila gusto niyang haplusin ang aking ulo. Naalala ko noong magka-elementarya kami, ang masamang ate sa kabilang bahay ay madalas na ginugulo ang aking buhok. Ang taong nasa sulok ng aking alaala ay lumitaw sa harap ko. Bahagya akong lumapit sa kanya, tila nahihiya at mahinang sinabi. Su Qingru, ikaw ba ang Su Qingru na kilala ko? Nagtaas ng kilay si Su Qingru. Lumapit din siya sa akin, tila medyo hindi masaya ang tono. Akala ko nakilala mo na ako pagpasok mo sa classroom. Nagtampo ako, pinipigilan ang kakaiba at masayang pagtalon ng aking damdamin. Hindi, matagal na kitang nakalimutan. Iniunat ko ang aking pulso at ipinakita ang pulang marka sa aking kamay. Kung hindi ko nakita itong marka mo, talaga yatang makakalimutan na kita. Ibinuklat din ni Su Qingru ang kanyang pulso. Halos magkapareho ang posisyon ng pulang marka sa kanilang mga pulso na parang may mahiwagang tadhana. Hindi ko alam kung bakit, biglang naging malumanay ang kanyang tono. Bumungisngis siya na walang kasunod. Narealize ko na huli na. Ang mga sinabi ko kanina ay tila hindi maganda. Agad akong nagpaliwanag, ang ibig kong sabihin ay ilang taon na rin ang nakalipas. Iyon ay mga alaala noong bata pa tayo. Tama, hindi mo ako mapipilit na palagi kang alalahanin. Hindi mo mahihiling sa isang bata na magkaroon ng magandang memorya. Hindi nakikinig si Su Qingru. Kung gayon, bakit hindi kita nakalimutan? Napaisip ako saglit bago sumagot, siguro dahil hindi nagbabago ang itsura ko. Pakiramdam ko ay lalo lang itong lumalala, kaya't nanahimik na lang ako. Tumahimik din si Su Qingru pagkatapos ng kalahating pag-isip. Bigla siyang humuni at tumawa, talaga, lumaki ka lang na mas naging clown. Naiinis ako. Noong bata pa ako, madalas akong inaasar ng ate na ito, ngunit hindi ko alam kung sasagot ako o hindi. Kung sasagot ako, hindi ba't magmumukha akong mayabang? Pero ano naman ang masasagot ko sa panunuya? Mukhang hindi naman nagbabago si Su Qingru kahit kailan. Kung sasabihin kong malungkot ako, hindi ito magiging kasing epektibo. Sa sandaling nag-aalangan ako, lumipas na ang pinakamahusay na oras para sumagot. Spinindot ko ang aking ulo at humiga sa mesa, nagsusulat ng mga workbook, at hindi na siya pinansin. Si Su Qingru, gayunpaman, ay tila masaya nang magsalita. Kinuha niya ang kanyang panulat, tinusok ang aking braso, at tamad na sinabi. Kamusta, kamag-aral na Jiang? Huwag kang magsulat ng mag-isa. Ang iyong bagong katabi sa mesa ay walang libro. Mas lalo akong nawalan ng interes sa workbook, at kahit na lumipat pa ako sa sulok. Hindi sumuko si Su Qingru at patuloy akong tinusok gamit ang kanyang panulat. Kamag-aral na Jiang, dahil ang pader ay nasa aking kaliwa, hindi na ako makakagalaw pa.
Kaya, parang isang takot na kuneho na itinaboy ng mga ngaso sa isang sulok, nahuli ako. Napilitan akong mahigpit na yakapin ang workbook, halos buong katawan ko ay nakapatong sa mesa. Si Suking Liu ay napabuntong hininga ng malalim. Nagsisimula pa lang siyang magsalita nang maputol ang kanyang sinasabi ng boses ng isang lalaki. Kamag-aral na Suking Liu, maaari mo munang gamitin ang aking workbook. Pupunta ako sa bulletin board sa susunod na klase, kaya hindi ko na kailangan pang dumalo. Si Shenjay ang nagsalita. Pareho kaming tumingin kay Suking Liu at sa kanya. Nakita namin si Shenjay na nakatayo sa pasilyo. May ekspresyon ng pagiging bukas palad, hinahayaan kaming tingnan. Pagkatapos, nagabot siya ng isang workbook. Ang tingin ni Suking Liu ay muling napunta sa workbook na hawak niya. Ang pangalan ni Shenjay ay nakasulat sa pabalat. Ang kanyang mga mata ay malamig at ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ngunit hindi niya ito kinuha. Medyo nagtataka ako. Si Shenjay ay talagang napakamasigasig ngayon. Hindi siya ganito dati. Tumingin ako kay Suking Liu, ngunit nakasalubong ko ang kanyang tingin. Nang magtama ang aming mga mata, nahalina ako sa kanyang malamig na titig, at mas lalo akong nagtataka. Siguro nahihiya siyang tanggapin ito. Nag-atubili ako, iniabot ko ang aking kamay at kinuha ang workbook ni Shenjay para sa kanya. Ilagay mo sa kanyang mesa. Hawakan mo ito. Ang aming klase ay napakamapagmahal. Naging mas malamig ang mga mata ni Suking Liu, tila galit siya sa akin. Kumurap ako ng walang kasalanan. Mas lalo akong nagtataka. Si Suking Liu ay yumuko at pagkatapos ay nagpasalamat kay Shenjay. Ngumisi si Shenjay at tumingin sa akin. Hindi mo na kailangang magpasalamat, kamag-aral na Su. Maaari kang lumapit sa akin kung mayroon kang kailangan. Hindi ako magrereklamo tungkol sa abala. Ito ay parang hindi ko gusto na si Suking Liu ay kumuha ng workbook ni Shenjay dahil nakakainis ito. Hindi ko alam kung saan nagmula ang pagkamuhi ni Shenjay, maliban na lang kung nagalit ko siya nang kumuha ako ng tubig kanina. Hindi ako bulag. Ang aking upuan ay nasa timog kanlurang sulok, at ang upuan ni Shenjay ay nasa hilagang silangang sulok. Talagang magiging mahirap kung pupunta ako doon ng sadyang. Si Shenjay ay sadyang pumunta upang magdala ng workbook kay Suking Liu na isang mahirap na bagay. Sa sandaling ito, bigla kong napagtanto ang isang bagay. Napakatapat ni Shenjay. Hindi kaya palagi siyang nanonood sa amin mula sa kanyang upuan? Bakit siya nanonood sa amin? Hindi kaya. Lumunok ako. Palihim kong sinilip si Suking Liu. Hindi kaya agad na pag-ibig sa unang tingin? Ay nako. Tulad ng inaasahan, siya ay isang mapanganib na kagandahan. Si Shenjay ay muntik nang magsalita ng ilang bagay bilang pagganti, ngunit nang makita niya si Suking Liu sa tabi niya, siya ay nagbago ng isip. Nakapag-isip pa rin siya. Gayunpaman, naabot na niya ang kanyang layunin. Matagal na siyang nagmamasid mula sa likuran. Napagtanto niya na ang taong ito ay medyo mahusay sa panunukso. Bakit kailangan pang lumapit para magsalita? Baka may gusto silang pag-usapan ng palihim. Gaano na sila katagal magkakilala? Bakit sila magkakaroon ng lihim na pag-uusap? At bakit sila nakapatong sa mesa na para bang nagpapanggap? Hindi ba nila alam na nakikita ng iba? Dumating si Shenjay para pigilan sila. Aalis na ako. Ibabalik mo lang sa upuan ko pagkatapos mo. Nasa kabilang banda lang. Tinuro ni Shenjay kay Suking Liu ang isang upuan sa likuran. Napalingon si Suking Liu at tumango. CJ, paalam. Ngumiti ng malumanay si Shenjay at kumaway bago umalis. Nararamdaman kong parang ilaw ako na sobra. Nagkataon namang tumunog na ang kampana ng klase. Pero hindi pa dumarating ang guro. Hindi ko na tiningnan si Suking Liu, nagkunwari akong nagpout at umayos ng upo. Umupo ako sa sulok at ipinagpatuloy ang paggawa ng mga problema. Tahimik din na nakaupo si Suking Liu, hindi gumagalaw. Hindi siya ganap na hindi gumalaw. Ang tingin niya ay lumipat mula sa kawalan, at pagkatapos ay sa akin na tahimik na gumagawa ng mga problema. Nakita niya na ang bangs ko sa noo ay tumatakip sa bahagi ng aking mga mata. Hindi niya nakikita ang ekspresyon sa aking mga mata. Medyo nalungkot si Suking Liu habang nakatingin sa akin. Hindi sila nagkita ng 5 taon. Ang 5 taong ito ay ang panahon ng paglaki. Malaki na ang ipinagbago. Wala akong oras para sa mga mata. Mas naging matalas din ang mga tampok niya, ngunit ang kanyang kahangalan at kawalan ng katatagan ay hindi gaanong nagbago. Nakakatuwa siyang pagmalupitan. Noong umaga, umalis si Suking Liu mula sa bahay. Pagkalabas niya ng gate, nakita niya ang isang lalaki na naninikip ang mga paa. Nalilito siyang naglalakad. Ito pa rin ang masamang ugali na agad na nakilala ni Suking Liu. Ngunit 5 taon na ang nakalipas, hindi pa rin sigurado si Suking Liu kaya gusto niyang lumapit para makumpirma. Hindi niya gusto na magmukhang masyadong interesado, kaya nagplano siyang kunwari ay mabangga ka, humingi ng tawad, at sabay na kumpirmahin kung ako nga. Nang magkasalubong kami, napangiti si Suking Liu. Napagtanto ko lang na itinulak ako ni Suking Liu sa pader. Hindi pa ako nakakabalik. Tahimik sa silid-aralan. Tumayo ako ng 3 segundo bago tumingin kay Suking Liu.
Sa pagitan ng pagtingin, parang nagtama ang aming mga mata. Tumingin si Su Qingru kay Shen Zin na nagbabasa. Nagulat ako at naisip ko na bakat sambalang. Hindi ko pinansin. Kumuha ako ng panulat at mahinang kumatok sa mesa sa pagitan naming dalawa. Nung lumingon ulit si Su Qingru sa akin, malinaw na ito. Kamusta ka mag-aral? Lumagpas ka sa linya. Sabi ni Su Qingru habang nakatingin sa akin. Saan ako lumagpas? Nagkunwari akong nakakunot noo. Nakaupo ka na sa gitna ng mesa. Ate, bata ka palang umalis ka na ng bansa. Pagbalik mo, hindi maganda ang pananalita mo, okay lang iyon. Bakit parang naging mababa ka pa? Siyempre, sa isip ko lang iyon. Kailangan ko lang ulit gumamit ng panulat at papel. Sa lugar na pinaghihiwalay ng mesa namin. Nakikita mo, sabi ni Su Qingru na parang walang pakialam at nagkaway ng kamay. Ang linya ng 3-8, ikaw ang 3, ako ang 8. Hindi ako lumagpas. Medyo nawalan ako ng imik habang nakatingin sa kanya. Ngunit walang epekto. Parang galit na tuta. Nagtaas ng kilay si Su Qingru at nagpasya na mahabag at pakawalan ako. Pusang lumipat sa gilid. Hanggang sa matapos ang klase, hindi na kami nag-usap. Pero napansin ko, hindi binuksan ni Su Qingru ang workbook na ibinigay ni Shenjai. Pagkatapos ng klase, agad niyang pinapunta ang isang babae na nasa kabilang aisle para ipasa ang workbook kay Shenjai. Ang dahilan ay hindi niya alam kung saan nakaupo si Shenjai. Ang babae ay si Song Mengmeng, isang madaldal na tao na kayang makipag-usap kaninuman. Dati, nag-aatubili pa siyang makipag-ugnayan sa amin dahil mukhang mahirap kausapin si Su Qingru. Hindi niya inaasahan na si Su Qingru na ang unang kumausap sa kanya. At ang tono niya ay hindi kasing lamig ng kanyang mukha, kaya pagkatapos niyang ipasa ang workbook, agad siyang nagsimulang makipagkwentuhan sa kanya. Hindi ko sana pinansin pero masyadong madaldal si Song Mengmeng kaya napakinggan ko rin. Narinig ko lang si Song Mengmeng na nagsabing, nakakain ka na ba ng Peking duck? Sa tingin ko, pareho lang ang lasa ng roasted suckling pig sa ibang bansa at ng Peking duck. Pagkatapos ng lahat, pareho naman silang inihaw. Masarap din ang chicken na inihaw na may lotus leaf dito. Kung may oras ka, maaari tayong lumabas at tikman ang seafood barbecue. Ngumiti si Su Qingru, hindi ako kumakain ng karne. Napabuntong hininga si Song Mengmeng at nagpatuloy, sa tingin ko, mas malutong ang Peking duck na inihaw sa siga. Malakas ang pag-unlad ng bagong enerhiya ng bansa ngayon. Dapat nating suportahan ang inihaw sa siga. Ang ordinaryong inihaw na uling ay may konting polusyon sa kapaligiran. Ngumiti si Su Qingru nang hindi sumasagot. Sa tingin ko, iisipin ni Su Qingru na medyo nabaliw na si Su Mengmeng. Ganoon na lang ang hapon. Maliban sa pag-aaral ng mabuti at paminsan-minsang pagkaantok, ilang beses akong lumapit kay Liu Yu at mahigpit na tinapik siya para huwag siyang magsalita ng kung ano-ano. Huwag kang maging bibig. Ayokong malaman ng iba ang tungkol sa amin ni Su Qingru. Walang masyadong masasabi. Parang nagmamayabang kung sasabihin. Palagi akong low profile. Gayunpaman, tila hindi ako bibigyan ng pagkakataong iyon ng Diyos. Pagkatapos ng klase sa hapon, inayos ko ang aking bag at kinuha ang ilang mga pagsusulit. Handa akong umuwi at mapagalitan. Pumunta ang tatay ko para salubungin ang mga lumang kaibigan, hindi ko alam kung anong oras siya uwi sa gabi. Kapag nagagalit ang nanay ko, ang mahinahong tatay ko lang ang makakapagsabi ng ilang magagandang salita para sa akin. Sa pag-iisip na nawalan ako ng sigla buong hapon. Nakita rin ito ni Su Qingru. Nakita niya akong nakatitig sa pagsusulit sa Ingles, kaya tumingin siya sa akin. Umisi siya at nagtanong sa paraang nakakainis, hindi ka pa rin ba nalilito tungkol sa resulta ng pagsusulit sa Ingles? Nabalik ako sa katinuan at sinulyapan siya, paano mangyayari? Noong lumipat si Su Qingru, nagkataon na tapos na ang aming buwan ng pagsusulit. Sa totoo lang, 3 pagsusulit ang ginawa niya sa opisina, Chinese, English, at Math. Lahat sila ay nakalatag sa mesa. Maliban sa Chinese, ang English at Math ay parehong may 150 puntos. Kahit hindi puno ang Chinese. Ito pa rin ang numero 1 sa buong klase at maging sa buong paaralan. Hinawakan ko ang aking bibig sa pagtataka, paano ang ganda ng mga marka ng taong ito. Dahan-dahang inayos ni Su Qingru ang mga pagsusulit. Nakakakuha ka ng napakababang marka, sa tingin ko ay ayaw mo munang makita ang aking mga pagsusulit. Walang tao sa paligid. Tumingin ako sa paligid at natiyak na walang nakakita sa akin na nananakit ng bagong estudyante. Ngumisi ako at tinitigan siya, ayokong makita ka pa. Kumindat si Su Qingru nang may hindi malinaw na kahulugan. Hindi talaga ito maganda. Ngumisi ako at sumakay sa aking bag, uwi na ako. Lumabas din si Su Qingru ng silid-aralan kasama ko. Sa labas ng pinto, nakasalubong namin si Song Mengmeng. Tumingin si Song Mengmeng sa amin. Sinabi niya ng basta-basta, mukhang malapit na kayong magkaibigan ni Su Qingru. Bagaman sinabi niya ito nang walang intensyon, may naisip ako. May ilang lalaki sa hallway na nag-uusap at hindi sinasadya. Na nakatingin sa amin. Nang marinig nila ang sinabi ni Song Mengmeng, tila biglang natahimik ang buong hallway.
Bigla akong nagulat at agad na nagsinungaling ng seryoso, hindi mahanap ni Sutong Tsui ang daan palabas ng paaralan. Tinutulungan ko siyang maglakbay. Napabuntong hininga si Song Mengmeng at walang masyadong iniisip na nagpaalam sa amin. Bumaba ka muna. Si Song Mengmeng ay palaging sabik na umuwi pagkatapos ng klase. Hindi ko alam kung bakit hindi ako makatingin sa mukha ni Su Qingru at mumisi na lang. Sutong Tsui, umalis na tayo. Humakbang ako ng ilang hakbang at saka huminto. Sinigurado niyang nakasunod si Su Qingru bago siya nagpatuloy sa paglalakad pababa ng hagdan, narinig niya ang mga tao sa tabi. Na pinag-uusapan ang bagong transfer student, nakita ko pa ang iba na diretsong itinuro siya, sinasabing siya ay pinalad sa nakaraang buhay. Para maging katabi ng transfer student sa buhay na ito, na frustrate ako at gusto ko na sanang mag-react. Ngunit nakasunod na pala si Su Qingru at naglalakad kami ng magkatabi paglabas ng paaralan, may dadaanan kaming isang kalsada. Napuno ng cherry blossom trees na nasa gilid. Ang mga cherry blossom dito ay Oktubre ang uri at ngayon ay ang panahon ng pamumulaklak. Tuwing uwian, nakikita ko ang mga lalaki at babae na dumadating para manood. Ang mga bulaklak ay napakaganda at nakakasilaw. Sa tuwing dumadaan ako dito, hindi ko mapigilang bumagal ang aking hakbang upang maranasan ang amoy ng cherry blossom sa hangin. Ngayong araw ay may kaunting hangin, kaya't ang mga talulot ng cherry blossom ay lumilipad saan man na napakaganda ng tanawin. Ilang estudyante ang naglabas ng kanilang mga telepono para kumuha ng litrato habang walang guro sa paligid. Gusto ko ring kunan ang sandaling ito. Ngunit wala akong telepono at kahit meron, hindi ko ito masyadong mailalabas. Kung tutuusin, maraming patakaran ang paaralan tungkol sa mga telepono. Ngunit ang bagong transfer student na kailangan pa ring makontak ay mayroon. Naliwanagan ang aking mga mata at masigla akong lumingon. Nais kong hiramin ang telepono ni Su Qingru nang marinig ko ang isang tunog ng kiklik. Hindi na ako masaya. Tiningnan ko ng matigas si Su Qingru na hawak ang kamera ng kanyang telepono na nakatutok sa akin. Si Su Qingru ay nakasuot ng sombrero. Bahagya siyang nagpatay ng ilaw at sinabing, nakita mo ako. Pasensya na. Ngunit ang tono niya ay walang bakas ng paghingi ng tawad. Tumakbo ako ng ilang hakbang para tingnan ang kanyang telepono. Ano ang kinukunan mo? Ipakita mo sa akin. Mabilis na isinilid ni Su Qingru ang telepono sa kanyang bulsa. Sa harap ng madla. Hindi mo ako maaaring pilitin. Totoo nga, hindi ko maaaring diretsong ilagay ang kamay ko sa bulsa niya para kunin. Hindi ko alam kung galit ako o ano. Tiningnan ko ang kanyang bulsa, pagkatapos ay ang kanyang napakagandang mukha. Sa sandaling iyon, napakaganda niya. Natigilan ako at agad na namula ang aking mukha. Galit na sumigaw ako. Su Qingru, malaki na ako. Huwag mo na akong pagtritripan tulad ng dati. Si Su Qingru ay walang pakialam na tumingin. Kahit nakasombrero siya at hindi masyadong makita ang kanyang mukha, ang perpektong pangangatawan ni Su Qingru ay nakakuha pa rin ng maraming atensyon mula sa mga tao. Nakita niyang napatingin sa amin ang mga tao, kaya agad akong lumingon at umalis. Iniisip ko, kung hindi ko siya kayang asarin, hindi ba't maaari ko siyang iwasan? Iniisip ang masamang kapatid na nanakit sa akin noong bata pa ako na katabi ko ngayon. Hindi ko napigilang pabilisin ang aking hakbang. Pagkalabas ko ng paaralan, tinawag ako ng isang tao. Yichen! Tumigil ako. Lumingon ako sa kaliwa at kanan, ngunit hindi ko nakita ang isang pamilyar na mukha. Baka mali ang narinig ko. Nag-alinlangan ako at nagpatuloy sa paglalakad. Pagdating ko sa gilid ng kalsada. Sa aking peripheral vision, nakakita ako ng isang itim na sedan na huminto sa tabi ko. Pagkatapos ay bumaba ang bintana sa harap. Lumitaw ang mukha ng isang mayamang lalaki. Tumawag ang mayamang lalaki ng lihim sa akin, Yichen. Ang mukhang ito ay bago ngunit pamilyar. Nagulat ako at tinakpan ko ang aking bibig. Mama! Biglang narinig ang boses ni Su Qingru mula sa likuran. Tita Su! Mahal na mahal ko siya noong bata pa ako. Si Tita Su na nakatira sa tabi ng bahay namin. Anong tsansa, lumabas ka rin, Qingru? Nakangiti si Tita Su at nagtanong. Naaalala mo pa ba ako? Sumigaw ako, Tia Su. Naman, naalala niya ako. Chicken adobo, pork belly. Bumuntong hininga si Su Qingru. Dumaan siya sa akin nang may pagkairita at binuksan ang pinto ng sasakyan. Ngayon, naalala mo na ulit ako. Medyo nahihiya ako. Tiningnan ako ni Tia Su, umiti ng malaki, at sinabing, bilisan mo na, hinihintay ka ng mga magulang mo sa hotel. Tumango ako agad. Ayon pala, ang tinutukoy ni Mama kaninang tanghali na kasama ni Papa para salubungin ang lumang kaibigan ay si Tio Su pala. Pagkalipas ng humigit kumulang kalahating oras na biyahe, nakarating kami sa hotel. Nandun na ang mga magulang ko. Nakita ko ang lalaking nasa edad na nakaupo sa tabi ni Papa. Magalang akong sumigaw, Tio, Tio. Tumugon si Papa Su na may ngiti, tumayo mula sa upuan at lumapit sa akin. Tinapat niya ang kanyang kamay sa taas ng ulo ko at sinabing, Anak, ilang taon na ang lumipas, ang laki mo na. Ngumiti rin si Papa nga. Sa isang iglap, nasa high school na.
Para bang kahapon lang nangyari ang pag-ihi ko sa kama. Naisip ko, naku, nakakahiya. Gusto kong maghanap ng butas para pagtaguan. Mabilis na nagsimulang umupo ang lahat. Naupo ako sa tabi ni Mama, at si Su Qingru ay umupo sa tabi ni Mama Su. Hindi kami nagkataong magkatabi. Nang maupo, sinubukan pa akong tulungan ni Su Qingru na hilahin ang upuan. Bigla akong nawalan ng imik. Siya pa rin ba ito na Su Qingru na kilala ko? Sa harap ng mga matatanda, dalawang magkaibang tao sila. Bahagyang tinulak ni Mama ang braso ko, hindi mo ba siya pasasalamatan, ate? Nang makita niyang medyo nag-aatubili ako, nagpatuloy si Mama, bakit? Siya si Ate Qingru noong bata ka pa, hindi mo na maalala. Nakialam si Mama Su. Nakakatuwa naman. Ngayong linggo, nag-transfer si Qingru. Pinili lang niya ang isang klase at sakto, kaklase pala sila ni Cheng. Ngayon, magkatabi pa sila. Napunta na sa usapan ang pagtawag ng ate. Nakahinga ako ng maluwag pero nagitngit naman ako. Tiningnan ko si Su Qingru na nakaupo sa aking kanang bahagi. Ang galing mong umarte. Sa isip ko, tumatakbo pa lang ang salitang iyon. Biglang bumuntong hininga si Su Qingru, tiningnan ako at dahan-dahang nagtanong, Little Chen, ikaw pa rin ba ang class representative sa Chinese sa inyong klase? May mga bagay pa rin akong kailangan mong tulungan, di ba, Little Chen Chen? Naramdaman ko ang pagkainis pagkarinig ko ng salitang Little Chen mula sa kanya. Ang pambubulalas niya na Chen Chen, pakiramdam ko ay natamaan ako ng kidlat. Nagsitayuan ang balahibo ko. Pero nakatingin ang mga matatanda, kaya napilitan akong ngumiti ng peke. Ate Qingru, nagbibiro ka lang. Tinaas niya ang kilay, ngunit hindi na nagsalita. Tumingin si Papa Su kay Papa ko at tumawa ng malakas, malalaki na ang mga bata. Hindi na sila makatawag ng ate at kuya. Noon, uso pa ang pagtawag gamit ang isang pantig, di ba? Narinig ito, hindi ko maiwasang isipin, kung ganun, sa panahon ni na Mama at Papa. Baka kailangan kong tawaging Su Qingru, Ru. Napatawa rin si Papa ko. Nga. Dati, araw-araw kitang tinatawag na Hong, Mama Xiao Chen, Bai. Ngayon, hindi na masyadong mahal. Ang dating kalmado at desente kong ina ay nabago rin ang ekspresyon. Napakunot ang kanyang noo. Uminom siya ng tsaa para kumalma. Xiao Chen, pang-aasar ni Mama Su. Kung nahihiya ka, pwede mo na lang siyang tawaging Qingru. Tumango rin si Papa Su. Nagulat ako ng husto. Tumingin ako kay Su Qingru at sinubukang sabihin ng mahinahon, Qingru. Hindi pa rin nagsasalita si Su Qingru. Sa harap ng mga nakatatanda, napakabait niya at bahagya siyang umiti. Nagpatuloy sa pag-uusap ang mga nakatatanda. Nang magsimulang maghain ng pagkain ng waiter, sa kalagitnaan ng pagkain, biglang napapalakpak si Nanay Su. Tinulak niya si Tatay Su at sinabi, nakalimutan ko na halos, hindi mo man lang ako pinaalala. Nagtaka si Tatay Su at biglang naalala rin ang isang bagay. Ay, ang aking isip. Naiwan ko ang mga gamit sa kotse. Pagkasabi noon, kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang driver para ipakuha ang itim na kahon sa trunk. Hindi ko masyadong napakinggan ang pinag-uusapan ng mga nakatatanda. Biglang may lobster na lumipad sa plato ko. Natigilan ako at lumingon sa nagkakatuwang na si Su Qingru. Sinabi ko sa kanya ng may diin. Anong ginagawa mo? Mukhang hindi nakuha ni Su Qingru ang inaasahan niyang reaksyon at bumuntong hininga siya ng may bahid ng panghihinayang. Hindi ka na ba takot sa lobster ngayon? Naalala ko noong bata ka, kinagat ka ng lobster. Hindi ba't may trauma ka sa lobster? Hindi napansin ng mga nakatatanda ang aming pinag-uusapan habang sila ay nagkatuwaan. Alam kong may masama siyang balak. Tumingin ako sa kanya ng may pagkayamot, lalaki rin ako. Hindi ba't hindi ka na nagbago sa mga taong ito? Tumawa si Su Qingru habang nakatingin sa akin. Nainsulto ako tapos ay humalakhak. Kahit hindi ako nagbago, mas mabuti pa kaysa sa pag-urong ng iba. Papunta ka na sa pagiging mas bata. Hindi gusto ni Qingru Jai ang sinasabi ni Chen Didi. Sabi ni Su Qingru nang walang gana. Tapos ay may naisip siya, bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata, at mumisi siya. Chen Didi, tawagin mo akong Qingru Gigi. Tinanggihan ko siya at inabot ang inumin sa mesa. Hindi pa man nalulunok ang inumin, biglang may nakarinig akong sumisigaw ng Ixiao Cheng Cheng. Nabulunan ako sa gulat. Nabahing ako. Lumapit ang nanay ko at kinuhol ako. Dahan-dahan lang ang pag-inom. Ano bang itsura yan? Kalmadong binigyan ako ni Su Qingru ng 2 tissue. Lalo akong umubo. Nang humupa na ang ubo ko, nakita ko si Nanay Su na papalapit at binigyan ako ng isang magandang pulang kahon. Bichen, ito ang regalo ko sa pagbisita mo. Hindi ko inaasahan na may regalo pala. Agad akong tumayo at tinanggap ang kahon. Salamat Tita Su, Tito Su. Dagdag ni Nanay Su, si Qingru pa ang tumulong pumili nito. Muli akong nabulunan. Tiningnan ko si Su Qingru na sabik na naghihintay at huminga ako ng malalim. Salamat, Qingru Jay. Ngumiti si Su Qingru sa akin. Hindi mo kailangang magpasalamat. Buksan mo na at tingnan kung gusto mo. Naupo ako at binuksan ang laso sa kahon. Pinindot ko ang mekanismo sa labas ng kahon at otomatikong bumukas ito, nagpapakita ng panulat.
Ito ay isang ballpen na may napakagandang disenyo. Hindi ko maiwasang magustuhan agad ito. Mabilis na natapos ang piging. Pagka-uwi ko, humiga ako sa kama at nag-isip. Bumalik ang aking dating kaibigan. Nakapasok siya sa klase namin at naging katabi ko pa. Kahit ngayon, parang hindi na ito isang bangungot. Ngunit napakasama pa rin ang ugali ko. Bumangon ako ng maaga ng bihira kinabukasan. Kahit gising ang katawan ko, tulog pa ang utak ko. Pagkatapos kong maghilamos at bumaba para sa almusal, nakita ko si tatay na kumikindat sa akin. Napagtanto ko agad ang ibig sabihin nito. Sa tuwing ganito ang tingin ni tatay, ipinapaalala niya sa akin na nagkasala ako kay nanay. Sa paglingon ko, nakita ko si nanay na matalim na nakatingin sa akin. Yichen, pag-uwi ko kagabi lang nakita ko ang listahan ng mga marka sa group chat ng klase. Alam mo ba kung anong ranking mo sa monthly exam na ito? Tingnan mo, hindi ko alam. Mahinang sagot ko, alam ko lang na mahina ang performance ng lahat sa klase. Ang listahan ng mga ranggo ay hindi naman ipinahayag sa klase. Naglakad ako palapit, kinuha ang telepono at tiningnan. Rank 35, pangalan Jiang Yichen. Umismid si nanay kay tatay at lumingon sa akin, sinabing, ibigay mo sa akin ang mga papel mo. Para akong tinamaan ng kidlat. Binaba ko ang telepono at kinuha ang bag ko. Inilatag ko ang mga papel sa mesa. Malinaw na galit si nanay. Hindi niya ito kinuha para tingnan. Sa halip, tiningnan niya ang mga papel mula sa ibaba na parang nanunukso. Nakita ni tatay ang oras at pinaalala. Mahal, tingnan mo, malalate na si Yichen kung hindi siya alis. Isa lang namang monthly exam. Huwag mong bigyan ang bata ng ganoong pressure. Bago pa makasagot si nanay, tumingin siya sa akin. Iligpit mo ang mga papel. Ihahatid kita sa paaralan. Sa buong biyahe, hindi na nabanggit ni tatay ang tungkol sa monthly exam. Pagdating sa paaralan, tumakbo ako papunta sa gusali ng mga silid-aralan at nasalubong ko si Shenjai. Pareho kaming nagulat. Mabilis na kumalma si Shenjai at bahagyang umismid. Pagkatapos ay parang may naisip, nagliwanag ang mga mata niya at nagsalita ng sarkastiko. Yichen, magaling ang naging resulta mo sa exam na ito, di ba? Rank 35. Umiti ako at tumango. Sa totoo lang, hindi ko masyadong binigyan ng pansin kung gaano kakagaling. Pero parang narinig ko si Liu Yu na nagsabi na ang ranking ni Shenjai ay palaging nasa huling 20 o higit pa. Nagpatuloy si Shenjai na may pagyayabang. Sumulong ako ng 3 ranggo ngayong beses. Ngumiti ako at pumasok sa silid-aralan. Pagpasok ko sa silid-aralan, nakita ko ang isang grupo ng mga kaklase na nakapalibot sa multimedia. Nang makinig ako, tama nga, pinag-uusapan nila ang tungkol sa mga report card. Kaya't sadyang suminit ako para tingnan. Nakita ko ang pangalan ni Shenjai sa listahan. Rank 52. Ang klase namin ay may kabuwang 65 na estudyante. Ngayon, totoo akong napatawa. Umiling ako at naglakad papunta sa aking upuan. Hinabol ako ni Shenjai, hindi pa rin makapaniwala. Yichen, bakit ka tumatawa? Hindi ba ako umunlad? Hindi ba ikaw ang nahuhuli? Tinanong ko siya. Tumango siya. At ano ngayon? Sabi ni Shenjai nang may pagyayabang. Kaya, kung magpapatuloy ang takbo nito, sa madaling panahon, malalampasan ko ang ranggo mo. Ano, natatakot ka na ngayon? Hindi. Yichen, para sa'yo. Pagkatapos sabihin yon, tumingin si Liu Yu kay Shenjai at sadyang pinalambot ang kanyang boses. Si Shenjai ba yan? Gusto mo ba? Mayroon pa akong isang bote ng walnut flavor. Huwag na. Nang marinig ito, masamang tumingin si Shenjai sa amin at umalis ng may pagkayamot. Tiningnan ko ang likod ni Shenjai habang papalayo at hindi ko napigilang magtanong, ganito pala siya. Siya ay medyo cute. Ito ang unang pagkakataon na nakipag-ugnayan ako kay Shenjai. Iba siya sa inaasahan ko. Ngumuso si Liu Yu, gusto mong sabihin tanga siya, di ba? Napakatanga. Kung sasabihin mong nakukuha niya ang aking diyosa sa pamamagitan ng pagpapanggap na tanga, matatanggap ko pa. Pero hindi lang siya tanga. At siya rin ay napakainis. Tumingin ang direktor kay Liu Yu na may pagtataka, bakit biglang nagalit sa akin si Shenjai? Kahapon, ano ang ginawa mo sa tasa ko? Hindi ko pa natatanong sa'yo. Napatahimik si Liu Yu. Pagkatapos, umiti siya sa akin nang may pagpapakumbaba, Yichen, bumili ako ng yogurt para makabawi. Iniinom ko ang gatas na ito para makabawi, hindi ko sinasadya. Hindi ba? Nakita ko lang ang transcript. Mabilis na pinalitan ni Liu Yu ang paksa, pagkatapos ay lumapit siya sa akin at bumulong. Gusto ko lang siyang inisin, kaya ibinigay ko ang tasa mo kay classmate Su. Gusto ko pa sanang habulin siya. Sa gilid ng aking paningin, nakita ko ang isang magandang figura na pumasok sa pintuan ng silid-aralan, kaya agad akong napatayo. Matapos mag-alinlangan, umupo ako pabalik. Pagpasok ni Su Qingru sa silid-aralan, hindi siya agad bumalik sa kanyang upuan, kundi huminto sa multimedia at sumilip ng ilang beses. Si classmate Su ay tila may sariling aura. Ilang tao ang kusang nagbigay daan sa kanya para mas makita niya.
Nandito rin ang tanging kaklase ni classmate Sue na nakipag-usap sa kanya, ang class president. Nang makita niyang tinitingnan niya ang mga resulta, naisip niyang kailangan niyang ipaliwanag sa matalinong mag-aaral na ito na galing sa ibang bansa. Kaya sinabi niya, "Classmate Sue, huwag mong isipin na mababa ang pangkalahatang marka ng ating klase sa pagkakataong ito. Masyadong mahirap ang pagsusulit, kaya mababa talaga ang marka ng lahat. Ngunit sa napakababang mga marka na ito, makikita natin ang isang grupo ng mga bituin sa hinaharap na nananatiling matatag. Halimbawa, ang aming study committee member sa klase ay nakakakuha pa rin ng 3 digit na marka, at ang aming math representative sa klase. Dahil nakakuha siya ng magandang marka na 120. At si Sukingru parang hindi nakikinig. Paminsan-minsan ay tumatango siya, ngunit ang kanyang tingin ay hindi sumusunod sa mga lugar na tinuturo ng class president, kundi nakatutok lamang sa isang lugar. Nagpatuloy ang class president at ang ating Chinese representative, na siyang iyong katabi, si Jiang Yichen. Sa pagkakataong ito, ang kanyang Chinese ay nangunguna pa rin, una sa klase, pangalawa sa buong taon. Ay, bakit hindi ko mahanap ang kanyang pangalan? Medyo nahihiyang hinawakan ng class president ang kanyang ulo. Nandito, nakakagulat talaga. Ang kanyang pangkalahatang marka ay palaging nasa top 10. Hindi ko inaasahan na nahirapan siya sa pagkakataong ito. Nang marinig ito, tumingala si Sukingru at tumingin sa akin. Nagkasalubong ang aming mga mata. Nang akala niya ay babalik na siya sa kanyang upuan, biglang may naisip ang class president at tinawag siya. "Classmate Sukingru, hinahanap ka ni Teacher Kim sa Dean's office para kumuha ng libro." Ibinalibag ni Sukingru ang puting bag na hawak niya at itinulak ito papasok. "CJ, dagdag pa ng class president, naaalala mo pa kung nasaan ang Dean's office? Kung hindi, hayaan mong samahan ka ni Jiang Yichen." Pamilyar si Sukingru. Ang salitang sige ay gumulong sa kanyang bibig, ngunit nilunok niya ito sa huli. Ngumiti siya at nagsalita, "Oh, nakalimutan ko talaga. Ayoko siyang kausapin. Kaya't nagdahilan ako sa class president, pero kailangan kong kolektahin ang mga takdang aralin sa Chinese." Lalo pang lumaki ang mata ng class president. "Kolektahin mo na ngayon. May ilang tanong pa akong hindi natatapos." "Hindi pwede, kailangan mong pumunta at maghintay hanggang sa bumalik ka. Pagkatapos, makukumpleto ko rin." Medyo nalulungkot ako. "Jiang Yichen, ano ang ibig sabihin ng pagbato sa sariling paa gamit ang sariling bato?" "Class president, magaling ka." Mabilis na tumakbo pabalik sa kanyang upuan ang class president para tapusin ang kanyang takdang aralin. Kaya wala akong nagawa kundi tumayo ng matapat. "Tara na, dadaan tayo sa hallway." Nakatayo ako sa labas ng opisina, tumingin sa loob. Hindi ako pwedeng sumuko sa kalagitnaan. Kumindat siya ng kaibig-ibig. Sa kinatawa ng panauhin, tinitignan ko ang saradong pintuan ng opisina. Ilang beses kong tinanong ang sarili ko kung bakit ako pumayag na manatili. Talagang ang mga babaeng marunong magpalambing ay ang pinakamapalad. Pinatunayan ng katotohanan na tama si Sukingru na ipilit akong manatili. Pagkatapos, ang mga aklat na dadalhin ni Sukingru ay, bukod dito, may 2 pang set ng mga damit na pangsuporta sa magulang, isang set para sa taglagas at taglamig, at isang set para sa tagsibol at tag-init. Pareho silang nakabalot sa mga plastic bag, at ang mga bag ay napakakinis. Habang yakap ni Sukingru ang mga bagay na ito, pagkalabas niya ng opisina, nahulog ang mga bag ng damit mula sa kanyang dibdib. Napunta ito sa aking paanan. Kaya kinuha ko ito para sa kanya at niyakap ito sa aking dibdib. "Tara na, classmate Sue." "Classmate Sue." Umiti sa akin si Sukingru. "CJ, nang dumaan kami sa music room, narinig ang isang napakagandang tugtog. Naglakad ako ng mabilis at tumayo sa harap ng salamin na bintana upang tingnan. Nahuli ako ni Sukingru. Nang makita niya akong nakatingin ng may kasiyahan, sumilip din siya. Sa music room, may isang lalaki at isang babae. Ang babae ay tumutugtog ng piano, at ang lalaki ay nakaupo sa tabi niya, may hawak na violin, at paminsan-minsan ay tumutugtog ng ilang nota para sa kanya. Tinawag ni Sukingru si Chu Mingyao, paliwanag ko kay Sukingru, napakagaling niyang tumugtog ng piano. Palagi siyang ang huling tumutugtog sa mga aktibidad ng paaralan. Nag-ayos pa siya ng klase ng musika para sa isang guro ng maternity leave sa loob ng isang semestre. Sumigaw si Sukingru, "Kumusta ang lalaki?" Tumingin ulit ako sa lalaki at patuloy na nagpakilala. Ang kuya na ito ay si An Yicheng. Sikat siya. Gwapo siya at laging nasa unahan ng klase. Madalas siyang nagho-host ng mga aktibidad sa paaralan. Sinasabing anak din siya ng isang direktor. Sumigaw ulit si Sukingru. Napakaganda ng kanilang tambalan. Sila ay perpekto para sa isa't isa. Huwag kang magkalat. Hindi sila ganoon. Natatakot akong marinig ito ng mga tao sa loob. Sinigaw ko siya na may takot. Pero parang narinig pa rin ito ng mga tao sa loob. Huminto ang tugtog ng piano. Tumingin si Chu Mingyao sa labas ng bintana ng salamin. Umiti siya ng mahinahon. Kumaway ako sa kanya. Umiti din ako ng masaya.
Tumingin din si An Yicheng sa labas. Ang kanyang tingin ay nagpatuloy, ngunit huminto nang makita niya si Su Qingru. Hindi ko nakita. Tinuro niya ang nasa harapan kay Chu Mingyao. Pagkatapos ay ginaya niya ang paraan ng paglalakad nito. Sa wakas ay kumaway siya sa kanya. Ang ibig sabihin ay aalis na ako. Ngumiti din si Chu Mingyao at kumaway sa akin. Pagkatapos ay tumingin ako kay Su Qingru. Tara na, kaya mo pa bang buhatin? Bubhatin ko para sayo. Pagkasabi ko noon, kinuha ko ang libro mula sa kanyang dibdib at direktang niyakap ito. Tara na. Tumango si classmate Su at sumunod. Nang dumaan kami sa bintana. Tumingin ulit ako sa loob ng music room. Nakatingin pa rin si Chu Mingyao sa amin ng may ngiti. Pagbalik namin sa silid, ibinaba ko ang mga libro sa mesa. Umupo ako at bumuga ng hangin, pagod na pagod. Nakita kong parang madali lang para kay Su Qingru. Hindi mo na kaya? Narinig ko ang pangungutya sa kanyang boses. Para kanino ba ang lahat ng ito? Naglabas ng tunog si Su Qingru at hindi nagsalita. Hindi siya nagsalita hanggang sa matapos ang klase. Pagkatapos ng klase, kukuha ako ng tubig. Gusto kong lumipat si Su Qingru. Bago pa man ako makapagsalita, nakita ko si Su Qingru na tumingin sa akin, nakangiti ng mahinahon at malumanay ang kanyang tinig. Gusto mong kumuha ng tubig? Kukunin ko na para sayo. Nagtataka ako. Naging magkatabi lang kami ng isang araw, at sigurado akong mas bata siya kaysa dati. Walang pagbabago ang kasamaan niya. Bihira siyang maging ganito kahinahon. Hindi ako naniniwala. Nang umikot ang utak ko, bigla kong naintindihan. Gusto mo bang hiramin ang water card ko? Nang marinig ni Su Qingru ang mga salitang iyon, ang ngiti sa kanyang mukha ay naglaho sa gilid ng kanyang labi. Inilagay ko ang baso ng tubig at water card sa harap niya. Kailangan mong pumunta sa opisina sa ikalawang palapag upang kumuha at mag-recharge ng water card. Naghihintay ka pa ba na ibigay ito ng paaralan sa'yo? At huwag ka nang umiti ng peke. Nawala ang ngiti ni Su Qingru. Tumingin siya sa akin ng may lamig at may malamig na tinig na binigkas ang apat na salita, pumunta ka mag-isa. Alam ko na magiging ganito. Nagpapanggap at malupit, masama at mapanirang tao. Nagkaroon ng isa pang katangian si Su Qingru. Pabago-bago, hindi pa rin ako nakakuha ng tubig dahil kinailangan akong tawagin ni Liu Yu para bumili sa maliit na tindahan. Dahan-dahang inalis ni Su Qingru ang kanyang upuan para daanan ako. Si Liu Yu ang pinakagusto ang spicy sticks. Halos bawat pagpunta niya para bumili ng merienda ay hindi nawawala ang isa o dalawang pakete. Ganoon din ngayon. Pagpasok pa lang sa tindahan, dumiretso siya sa display na puno ng spicy sticks. Habang patuloy na kumakain si Liu Yu. Sa totoo lang, medyo nahuhumaling din ako sa junk food na tulad ng spicy sticks. Pero medyo allergic ako sa spicy sticks. May natitira pa akong gamot na pamahid para sa allergy noong nakaraang beses. Okay lang na kumain ng kaunti ngayong beses, tama ba? Tumayo ako sa aking kinatatayuan, nag-iisip ng matagal, at sinabi kay Liu Yu, kumuha ka pa ng isang pakete. Hindi nakalimutan ni Liu Yu na hindi ako pwedeng kumain ng spicy sticks. Gusto mo bang kumain? Gusto ko lang tikman. Pero sa totoo lang, sigurado si Liu Yu na hindi niya ako papakainin. Kaya sa tingin ko ay matalino akong sinabi, hindi ako kakain. Bibigyan ko si Su Qingru ng isang pakete, gusto niya. Hindi mo makikita. Mukhang hindi si Su Qingru ang tipo ng tao na mahilig sa ganitong junk food. Baka gusto niya ang maanghang. Lihim akong natuwa at tumango. Naisip ko, siguradong malakas ang amoy sa bibig ko kung kakainin ko ito, kaya kailangan kong bumili ng isang bote ng inumin para mawala ang amoy. Kaya nagtanong ako kay Liu Yu, gusto mo ba ng inumin? Bakit si Su Qingru pa ang nagpapainom sa iyo ng inumin? Kung gusto ko, pwede rin akong magdala ng tubig. Pagkasabi ko, biglang nagkaroon ako ng ideya sa aking isipan. Tila nakumbinsi ako. Naalala ko ni Liu Yu. Si Su Qingru ay walang water card at wala ring baso ng tubig. Hindi tama. Bakit niya ako hiningi ng water card? Hindi kaya totoo na mabait siya at pinahiram ako ng water card. Napakatalino ko. Ang talino rin ni Liu Yu. Ano ang pinagsasabi mo? Hindi ko alam kung paano sabihin. Hindi ko pa rin maintindihan ang sarili ko. Kaya umiling ako at sinabi, wala yon. Bibigyan ko na lang si Su Qingru ng isang bote ng tubig. Ano ang gusto mong inumin? Dinala ko rin ito ng sabay. Nakapili na si Liu Yu ng kanyang makakain. Tara, sasama ako sayo. At sa kabilang banda, sa isang sulok kung saan walang nakakapansin, pagkaalis namin, sa kabilang panig ng istante ng spicy sticks, isang binata. Nakatingin siya na tila nag-iisip. Ang kanyang telepono ay nakatigil pa rin sa pahina ng mensahe, kung saan mayroong isang maikling pag-uusap. Ang babaeng nakilala natin kanina sa pagtitipon ng musika, girlfriend ba niya si Jiang Yichen? Bakit hindi ko siya nakita dati? Hindi ko alam. Pero narinig ko na lumipat sa amin si Xiao Chen, isang transferee. Nakita ko silang may hawak na mga textbook at uniforme. Papunta sila mula sa direksyon ng registrar. Siguro siya na. Ang binata ay nag-isip ng matagal. Medyo kinakabahan niyang binuksan ang avatar ng isa pang tao at nagpadala ng mensahe.
alam mo ba kung ano ang pangalan ng bagong estudyante sa unang taon ng high school? Mabilis na tumugon ang kabilang panig. Kung tinutukoy mo ang sikat na sikat. Alam ko, ang pangalan niya ay Su Qingru. Mabilis na tumugon muli ang kabilang panig. Cheng Je, hindi ka naman mahilig sa mga chismis na ganito. Bakit ka biglang interesado sa transferee na ito? Sumagot si An Yichen. Wala lang. Nagkamali lang ako ng akala. Nang bumalik kami ni Liu Yu sa silid-aralan, malapit nang magsimula ang klase, kaya napilitan kaming kumain sa malaking bulwagan habang naghahanda kami ng isang bag na puno ng mga bagong bilili. Umupo ako sa ilalim ng tingin ni Su Qingru at nahihiyang nagpaliwanag, huwag mo akong tingnan ng ganyan. Ito ay para sa buong araw, hindi para sa isang beses lang, at kailangan ko ring ibahagi sa mga kaibigan ko. Sa totoo lang, hindi ako makakain ng marami. Nang marinig ito, bahagyang ngumiti si Su Qingru. Bakit mo ako kinakausap? Wala akong sinabi, kalmado kong sinabi, ang tingin mo kanina ay nagsiwalat na. Isinasaalang-alang mo ako bilang isang baboy na kumakain ng marami. Sa sandaling masabi ko ito, nakita ko si Su Qingru na biglang tumaas ang kanyang kamay. Wala na akong nagawa ng mapagtanto ko ito. Tumango si Su Qingru, talagang totoo. Ngumisi ako at inilabas ang soda na inihanda ko para sa kanya at ibinagsak ko ito sa kanyang dibdib. Kahit na nag-alala ako na magdala ng tubig para sa kanya, isinumpa ako niya sa kanyang isip. Sinagip ni Su Qingru ang soda na itinapon ko, nagulat. Hindi niya inaasahan na maghahanda pa ako ng bagay para sa kanya. Tumingin siya sa tubig pagkatapos ay sa akin. Ngumiti si Su Qingru na may bahagyang pagkadismaya, salamat, kamag-aral Jiang. Sinamantala ko ang pagkakataon na tanungin kung nagkamali siya sa pagkakaintindi sa usapan bago kami pumunta sa Xiao Meibu. Habang nagsasalita ako, nagpatunog ang kampana para sa klase at pumasok si Lao Qin. Kaya nagpa siya akong manahimik muna at magtanong mamaya pagkatapos ng klase. Hindi lang para sa Chinese class ang punta ni Lao Qin ngayon. Nagkaroon din siya ng maikling pagpupulong sa unang 10 minuto ng klase, kung saan binigyan niya ng pangkalahatang ideya ang pagsusulit at pinuri ang mga mag-aaral na may katamtamang antas na nagpakita ng pag-unlad sa pagsusulit. Nagbigay din siya ng babala sa mga may mataas na marka na huwag maging kampante, dahil kapag nagiging kampante sila, mapag-iwanan sila ng iba. Naramdaman ko na tinatanggihan ako ni Lao Qin. Yumuko ako ng may kahihiyan. Nang matapos ang klase, natulog ako sa aking desk. Mabuti ang naging performance ko kahapon, ngunit ang pagdating ni Su Qingru ay nagdulot sa akin ng napakalaking pagkabigla at nahirapan akong makatulog. Ngunit ngayon, nang lubusan kong tinanggap ang aking nagbago na bagong mag-aaral, ang pagiging inaantok ay naging natural. Habang inaantok ako, nagkunwaring may hawak akong panulat na may nakabukas na nib. Orihinal na nakaturo pababa ang nib, patungo sa aking paningin, ngunit habang hindi ko na napigilan ang aking pagtulog, bumagsak din ang aking kamay na may hawak na panulat sa mesa. Ang nib ay nakaturo sa aking sarili. Pagkatapos ng klase, nagkaroon ng kaguluhan sa likuran, at napagalaw ako sa ingay. Naramdaman ko ang isang mahinang haplos sa aking mukha. Sa aking panaginip, isang tinig ang narinig mula sa malayo. Nakita ni Su Qingru na walang malay akong hawak ang panulat at iginuguhit sa aking mukha. Mabilis na natapos ang isang kumpol ng itim na sinulid. Tinitignan niya ito ng may kasiyahan. Hindi niya ako pinigilan at naisip niyang kunin ang kanyang telepono para kunan ito ng litrato. Nang abutin niya ang kanyang telepono, nalaman niyang wala ito. Naalala ni Su Qingru na pagkatapos ayusin ni Lao Qin ang kanyang mga papeles kahapon. Ipinagbabawal sa kanya na magdala ng telepono ngayon. Medyo nadismaya siya. Ang itim na linya sa aking mukha ay patuloy na lumalaki, at malapit na akong maging isang pusa na may maraming kulay na mukha. Nakakita na si Su Qingru. Naisip niyang mahabagin na kunin ang panulat mula sa aking kamay, ngunit biglang may kamay na lumabas mula sa likuran at kinuha ang panulat mula sa aking kamay bago pa siya makakilos. Bahagya rin niyang kinindatan ang aking balikat. Hindi ko naramdaman, tumingin si Su Qingru pabalik. Isang babae na hindi ko kilala. Hawak niya ang 2 baso ng milk tea na nagpapalabas pa ng lamig. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Sinulyapan ko rin si Su Qingru na nakaupo sa tabi ko. Umiti ako, tapos dahan-dahang ibinaling ang tingin ko. Tinignan ko ang label ng milk tea, at inilagay ko ang isa sa mga ito sa bintana sa tabi ko. Dito na rin dumating si Liu Yu. Nakaharang ang tingin niya sa babae, kaya hindi niya ako nakitang natutulog. Napasigaw si Liu Yu, "Uy! Yang Yuting, dumating ka na." Ngumiti si Yang Yuting at inabot ang isang milk tea kay Liu Yu. "Ito para sa'yo." "Salamat, Ate Ting, natatandaan mo pa pala ako." Masayang tinanggap ni Liu Yu ang milk tea. Nang magsisimula na siyang magpasalamat ulit, bigla niyang naalala na nasa tabi lang si Su Qingru, kaya hindi na niya natuloy ang sasabihin. Naramdaman ni Liu Yu na tila may tensyon sa sitwasyon, at ako si Jiang Yichen, ang pangunahing tauhan. Saka lang napansin ni Liu Yu na nakahiga ako sa mesa, natutulog.
May maitim naman sa pa sa mukha ko. Napahawak si Liu Yu sa likod ko, Jian Yichen. Kung hindi ka babangon, dadalhin kita sa pulis. Napasigaw ako sa sakit, bahagyang iminulat ang mga mata ko, hindi pa alam kung ano ang nangyayari. Huwag mo akong tawagin. Gusto ko pang matulog. Kuya, bumangon ka at tingnan mo ang sarili mo. Naiinis na sabi ni Liu Yu. Habang nakapikit, iniabot ko ang isang kamay at hinawakan ang kung sino man sa tabi ko. Akala ko si Liu Yu ang nahawakan ko, kaya hinaplos ko si Su Qingru na parang inaalo. Tapos hinawakan ko ang kamay niya at ipinatong ang ulo ko doon. Tumahimik ka. Napatitig si Su Qingru na napipigilan ang braso sa akin. Hindi na makatingin si Liu Yu sa dalawang babae sa tabi ko, kaya inilapit niya ang malamig niyang milk tea sa likod ng ulo ko. Makalipas ang 2 segundo, bigla kong itinulak palayo ang bagay sa likod ng ulo ko. Napatindig ako sa gulat. Sa pagkakagulat ko, pag-angat ko ng tingin, nakita kong 3 tao ang nakatingin sa akin. Akala ko may multo akong nakikita. Pero nang tignan ko, hindi magkakapareho ang 3 multo. May multo pa na may kasarian. Nanlaki ang mga mata ko at dahan-dahang nagising. Anong nangyari sa inyo? Inangat ni Liu Yu ang baba niya at tinuro ang mansa sa mukha ko. Sinundan ko ang tingin niya at pagkalipas ng 1 segundo, nakita kong nakapatong ang kamay ko sa braso ni Su Qingru. Agad nanlaki ang mga mata ko at binawi ko ang kamay ko. Namumula ang mga tainga ko. Halos pabulong kong sinabi, anong ginagawa mo? Nilalagay mo ang braso mo sa ilalim ko. Nilingon ako ni Su Qingru. Nakatitig siya sa akin na medyo nairita. Hindi na kaya ni Liu Yu na makita akong kahihiyan, kaya kumuha siya ng tissue at ipinahid sa mukha ko. Tumahimik ka muna. Punasan mo muna ang mukha mo. Akala ko, laway ang tumulo sa akin, kaya hinawakan ko ang bibig ko. Kumuha si Liu Yu ng salamin mula sa isang kaklase sa tabi at inilapit sa mukha ko. Napatitig ako sa refleksyon ko sa salamin sa loob ng 3 segundo. Napapalibutan ako ng mga tao. Napipigilan kong sumigaw. Pero kahit sino ay makakapansin na hindi ako kalmado ngayon. Inalo ako ni Yang Yuting, okay lang, cute ka pa rin naman. Kung nahihiya ka, pahiran ko rin ang mukha ko. Naramdaman ko na nandyan rin pala si Yang Yuting. Inabot ko ang maliit na salamin at pinunasan ang mansa sa mukha ko, habang nagtatanong, bakit ka nandito? Hindi ba't pupunta ka sa ibang paaralan para sa palitan? Tapos na ba? Hindi ko maalis ang mansa, kahit kinuskus ko na namumula na ang mukha ko. Hindi pa, sagot ni Yang Yuting. Bumalik lang ako sa school para kumuha ng gamit. Daanan ko yung milk tea shop kaya binilhan ko kayo. Itinuro ni Yang Yuting ang mesa sa may bintana. Paborito mong baked milk tea, may yelo, may pudding at pearl. Bumuga ako ng hangin. Biglang sumulyap sa akin si Su Qingru. Sa gilid ng paningin ko nakita ko. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, parang may naalala siya at sinabi kay Yang Yuting. Hindi mo kailangang laging kumpleto ang mga sangkap. Para bang ang dami kong makain. Umiti si Yang Yuting. Mga maliliit na sangkap lang naman. Para kang kumakain ng champorado, malamig na sabi ni Su Qingru. Sabay na halos nagsalita ang dalawa. Mabagal kong pinunasan ang aking mukha. Nakakaramdam ako ng hindi komportable sa ganitong atmosfera. Dahil ba maraming tao? Ang nasa tabi kong si Liu Yu ay aktibo ang ekspresyon, mahilig manood ng mga kaguluhan. Una kong sinagot si Yang Yuting, ngunit narinig ko pa rin ang marami, kaya ibinaba ko ang salamin. Ngumisi ako sa madilim na mukha ni Su Qingru. Nang magsalita si Yang Yuting, bigla akong tumingin kay Su Qingru at sinabi ang isang linya. Tama, bakit may marka ng tinta sa mukha ko? Hindi naman ako humawak ng panulat. Pininta mo ba ang mukha ko noong natutulog ako? Tumawa si Su Qingru at sinabi ng may pagbabanta, kung matutulog ka ulit sa susunod na klase, papatayin kita. Tumingin ulit si Yang Yuting kay Su Qingru at sinabi, hindi siya. Huwag mong isisi sa iba. Nang dumating ako, kinuha ko ang itim na panulat sa iyong kamay. Bumuga ako ng hangin. Bahagyang tiningnan ni Su Qingru si Yang Yuting. Sinabi ulit ni Yang Yuting, pumunta ka sa banyo at hugasan mo ng tubig. Hindi ito mabubura sa pagpunas. Si Liu Yu ay nakangiti rin sa gilid, samahan mo na rin ang merienda at milk tea. Pagkatapos nating maligo, diretso tayo sa field para kumain. Tumango ako, kinuha ang merienda sa ibabaw ng mesa, at kinuha ang wallet mula sa bag. Bakit ka kumukuha ng pera? May gusto ka pang bilhin? Tanong ni Liu Yu. Hindi, iniipon ko lang ang pera at kumuha ng 15 yuan para ibigay kay Yang Yuting. Heto, pambayad ng milk tea. Tinulak pabalik ni Yang Yuting ang kamay ko. Bakit ka magbabayad? Ang mga matatag na barkada ay ganito mo dinadala. Kung pakiramdam mo ay hindi maganda, bayaran mo ako sa susunod. Nag-isip ako. Sige, kaya ibinalik ko ang pera. Kinuha ko ang merienda at ang isang pisngi ng aking mukha. Mabilis kaming umalis sa silid-aralan. Ang silid-aralan ni Su Qingru ay biglang natahimik. Ang kalungkutan ay tila malayo. Lahat ng bagay ay nagbabago bawat segundo. Ganon din ang mga tao. Yumuko siya at mumiti sa sarili, saka tumayo at lumabas. Naupo kami sa lilim ng puno sa field.
Sinimulan kong magbukas ng merienda kasama si Liu Yuting at kumain. Sinabi ni Yang Yuting habang nagsasalita. Si Jian Yichen ay isang bagong kaklase. Bakit hindi ko siya nakikita sa mga klaseng niyo dati? Nag-isip ako. Sinabi ko ang opinyon ng ibang tao tungkol kay Su Qingru na narinig ko lang, isang estudyante na galing ibang bansa, may kagandahan at talento. Pagkatapos, idinagdag ko ang aking sariling opinyon, mukhang maliwanag at kaakit-akit siya. Ngunit sa katunayan, siya ay isang pabago-bago at walang galang na maliit na demonyo. Tanong ni Liu Yu, ano ang nangyari sa iyo kanina? Bakit napakababa ng iyong opinyon sa kanya? Marami nang nangyari. Ngunit dahil kasama si Yang Yuting, hindi ako marami pang sinabi. Umiling lang ako. Ang pagkainis sa mukha ko ay hindi peke. Bahagyang gumaan ang loob ni Yang Yuting. Mas mainam na magtanong ng pribado kay Liu Yu. Naglabas kami ng merienda at ibinahagi ito kay Yang Yuting. Mabilis naming kinain ang kalahati. Nagpunta si Yang Yuting para itapon ang basura sa basurahan. Pagkaalis niya, nagtanong si Liu Yu, mabilis ka bang nakakilala kay Su Qingru? Mabilis nga. Salamat sa pagiging napaka-unpredictable ni Su Qingru na sumira sa ilang taon nating hindi pagkakakilala. Narireminis ko ang mga araw na kinukulit ako noong bata pa ako. Ngayon, nakikita ko si Su Qingru at naiinis ako, gusto ko lang makipagtalo. Oras na, kailangan na nating bumalik. Tiningnan ni Yang Yuting ang relo. Malapit na magtanghali. May 15 minuto pa. Pupunta pa ako sa banyo. Sige, kailangan ko na ring umalis. Sabi ni Yang Yuting, babalikan ko kayo mamaya. Nag-wave ako kay Liu Yu at huminto nang umalis na sila. Tinulak ko si Liu Yu. Mauna ka na, pupunta lang ako sa field. Nagtataka si Liu Yu. Sigurado ka bang mag-cur ka? Akala ko nagdadahilan ka lang. Nabahala ako, akala ko nakita ni Liu Yu na nagtago ako ng isang pakete ng chili strips. Lumaki ang mga mata ko at sumagot ako ng may pagkabalisa. Bakit ako magdadahilan? Parang kinakabahan din si Liu Yu, kaya may nakita ba siya? Kaya hindi ko napansin ang pagkabalisa niya. Wala naman. Mauna na ako. Tandaan mo ang oras, huwag kang mahuli. May kanya-kanyang iniisip ang dalawa. Pagkatapos naming maghiwalay, agad akong naghanap ng sulok para makakain ng chili strips. Naisip ni Liu Yu, huwag na siyang magiging wingman sa bugso ng damdamin. Ang lalaking ito ay masyadong straightforward. Si Liu Yu ang nagdala ng chili strips. Hindi pa ako nakakain nito, kaya sa unang kagat ko pa